Magandang gabi po sa ating lahat at happy Sabbath. Tayo po ngayon ay magsisimula na po sa ating worship. Bago po tayo magsimula sa ating pag-awitan, tayo po muna ay yumuko at tayo po ay manalangin. Let's pray. Our Heavenly Father, most precious Lord, maraming salamat po Lord sa pribilehiyong ito na inyo pong binigay sa amin. Nawa po ang inyong blessing at ang inyong pong banal na espiritu ang siyang mahuna sa amin. I-bless niyo po Lord ang heavenly voice na binigay niyo po, pinagkaloob niyo po sa amin. Nawa po ang inyong presence at Holy Spirit ang manguna ngayong gabi sa aming pag-worship. All these things we pray and thanks in the most precious name of our Savior Jesus Christ. Amen. Let's sing Only Trust Him on hymn number 153. Para po sa ating opening song, tayo pong lahat ay tumayo at awitin po natin ng Draw Me Nearer on hymn 187. But I long to rise in the
Tayo ay maniklohod sa ating pananalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos ng ang tahanan ay nasa trono sa kaitaasan ng mga langit. Sa oras na ito, Ama, kagalakan ng aming puso na kayo po ay aming pupurihan, luwalhatiin ang inyong banal na pangalan. Nasa dakong ito sa bahing sambahan, amin pong inihandog sa inyo ang aming mga sarili bilang pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Narito dakilang Diyos ang bawat isa sa amin, handang makikinig ng inyong mga banal na salita. Ngunit ito pong inyong lingkod nga siyang inyong binigyan ng karapatan upang magbabahagi ng inyong banal na salita. Ito po ang siyang magdadala sa amin ng pagkakaunawa at maisinsay ang salita ng katotohanan sa aming mga puso. Umaasa din po kami, O Diyos, na ang pagsambang ito magiging kaluguran ng inyong banal na presensya na siyang sumasa aming kalagitnaan. Ito po ang aming samutiling at dalangin, inyong kalooban ng banal na Espiritu, ang kaalaman at karunungan na amin pong makipakinggan ang inyong mga salita na ma-i-apply sa aming araw-araw na pamumuhay. Ito ang aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Ayun. Happy Vesper po sa ating lahat at Happy Sabbath. Yan. So, ang part ko po ngayong gabi ay tagapagpakilala ng mga magsisiganap at nagsiganap. So, ayan. Pinangunahan po tayo ng chorister ni Sister Luna Salazar. And then, opening prayer po ni Brother Ray. Yan. And then, sunundan po ito ng presider po ng inyong lingkod, Alaysa Mascardo. And pagkatapos ko po ay makakarinig po tayo ng mensahe ng awit na manggagaling po kay Brother Alvin Cloyd Mascardo. And then after niya po ay mapapakinggan po natin ang mensahe na galing sa Panginoon na magmumula po kay Brother Jimmy Salazar. So ayan, akin na pong inanyayahan ang ating pong special song. Hello. I thought I had the answers. I thought I chose the shortest road, but that road brought me here. So I put up a fight and taught you how to help me. Now just when I have given up, the truth is coming clear. You know better than I. You know the way. Let go the need to know why. Than I. If this has been a test, I cannot see the reason, but maybe knowing I don't know, it's part of getting through. I try to do what is best,
but fate has made it easy to see the best thing I can do, to put my trust in you. For you know better than I. You know the way of love. To need to know than I. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. At happy Sabbath po. So, kumusta po ang bayan ng Diyos? Okay lang. Yumayaman po ba ang bayan ng Diyos? O, kumbaga, pobre na ang bayan ng Diyos? So, amen kung yumayaman tayo, mga kapatid, sa salita ng Panginoon. Ang iyong tagapagsalita sa gabing ito, mga kapatid, ay Kumplito Ricardo. Makatayang lalamunan, may sipon, may ubo, mainit ang katawan. At hinaluan pa ng medyo kaba sa oras na ito. Pero, bagamat may kaba, masamang pakiramdam, ngunit ginamit tayo ng Panginoon, hindi lamang tagapakinig, kundi tayo ay tagapagsalita. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Bago po tayo magsisimula magsaliksik ng kanyang kasulatan, tayo po muna ay yumuko sa ating panalangin. Dakila at magpapala namin Diyos sa oras na ito, Panginoon, kayo po'y nagpapasakop sa inyo na kayo po'y inyong patawarin sa aming mga kasalanan, kung saan niyo po kami nasumpungan ng kulang ng kasala sa aming pag-iisip, sa aming kapwa, sa aming mga pananalita, Panginoon. Upang ang aming kahilingan sa oras na ito ay inyo pong dinggin, Panginoon. Ay pong hiniling sa oras na ito na kami po muli mag-aaral ng iyong banal na salita. Maaari po ba, Diyos, na igawad sa amin ang malawak na pangunawa, lalo't higit ang karunungan na nagmumula sa inyo. Upang amin itong maunawaan at aming ma-apply sa aming pamumuhay sa sanlibutan ito. Maraming salamat, Panginoon, sa pagdinig at pagtugon ng aming dalangin. Ito po ay aming hiniling sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago po ba basahin, mga kapatid, ay may share muna ako na maikling kwento. Noong ang iyong lingkod, mga kapatid, noong mga panahon na nangihina sa pananampalataya, pero kumbaga pobre sa pananampalataya, masagana sa, kumbaga sa parang masagana sa pera, yung mga kapatid. Kaya, nung panahon na yun, mga kapatid, nung hindi na ako nagsisimba dahil sa kadahilanan na nung nagkaroon ng offshot
nung naghati yung grupo, dalawang Adventist na ngayon mga kapatid, kaya huwag kayong maliligaw. Ayan po, kasi sa lugar namin, nung kami ay buo pa, talagang yung mga kabataan, kami mga kabataan, ay napaka-active mga kapatid, sinasabi ko sa iyo. Nung dumating ang pagsubok mga kapatid, ayun na, kumbaga, lampas kalahati ang kinuha mga kapatid, ilang pamilya na lang kami doon natira, 3 pamilya na lang. Salazar family, Tirado family, at Abastillas family. So, kami, apat kami magkakapatid, tapos sila mama, sila papa. Yung Tirado, dalawang anak, tapos mama at papa. Yung Abastillas, isa lang yung anak, tapos sila mag-asawa. So, biglang, parang yung church namin ay, kumbaga sa bangka, ay parang malulubog na. Kunti na lang yung lutang. Kasi nga, sa nangyaring ganun mga kapatid, hindi namin maintindihan. So, ang iyong lingkod ay hindi lamang na nabigla at talagang ultimatum. Kumbaga, yung nangyari yon pagka sunod na Sabat, wala na, hindi na ako nagsimba mga kapatid kasi nawala na ako ng gana. Pero yun na, nasanay na ako na hindi ako nagsisimba ng Sabado. Nagalaot ako kahit Sabado. Laot ako yan. Mangisda kami. Nagailaw kami sa mga bahura. Tapos pamana kompresor. Kahit Sabado, kahit Biyernes. Pero sila papa, hindi pa rin kumbaga, yung time na yun mga kapatid ay hindi pa rin sila papa kumbaga, hindi sila tuluyan na tumiwalag talaga sa Panginoon. So kami lang yung mga anak niya, 4 kami, kumbaga, sutil talaga kami, 4 kami. Pag nag-combine kami, talagang napakasutil. Laot kami yan, 4 yung magkapatid. 2 kami ni Kuya Reggie, yung divers, kompresor. Kahit Biyernes, sabi ni Papa, sige, ayaw niya makinig sa akin, pero pagdating ng panahon, may isip niyo ang sinasabi ko sa inyo. Kasi, hindi na kayo niwala na, kumbaga, wala na sa amin yung pagiging seryoso na sumunod sa Panginoon. Ang gusto namin na, wala pala. Parang naisip namin na, parang hindi siguro totoo. Bakit kung totoo yung Adventista, bakit nabiyak pa? May isa pang Adventista. Sabi ko, baka yung isa siguro yung tunay. Sa madalit sabi mga kapatid, ang iyong lingkod ay hindi nagsimba sa bagong Adventist, sa dating Adventist, tayo ngayon, hindi rin ako nagsimba. Ayan, kami magkakapatid, laot kami yan kada Sabado, Pero marami kaming kuha, mga kapatid, mga isda. Tapos, pagka kinabukasan, Friday kasi kami nagalaot ng gabi. Tapos, kinabukasan, partihan kami. Kami mga kapatid, partihan kami kung ilan ang binta namin. Tapos, sila papa, puntayan sila sa simbahan, kahit 4 na piraso lang sila. Sabi ko, bakit yan nagaganahan pa sila papa na 4 na naman sila sa simbahan? Sabi ko, kawalang gana naman magsimba. Di kagaya dati, grabe, puno talaga ang upuan. Kaya sabi ko, iniisip ko sarili ko na, kumbaga sa pagpapatuloy ng wala na akong sentro sa Panginoon, kumbaga saan kaya ako pupulutin? Pero sabi ko, maganda naman yung ganitong buhay kasi hindi naman ako nagkukulang, binata pa ako ng panahon na yun, mga kapatid. Lahat ng mga gusto ko, bilihin ko, bili ng mga damit kung saan. Tapos may time pa yan. Kung saan yung may mga sayawan, punta kami yan. Hindi lang kami nagainom. Pag may mga amateur contest, sali. Ang mga Adventist. Nakasabi yung mga nakakilala sa amin na, Adventist man kayo, bakit nagsali kayo ng amateur? Dati pa yung kami Adventist, ngayon wala na. Kasi 2 ng Adventist ngayon, naguguluhan na kami. Pero di kami nagainom mga kapatid, doon lang kami. Sige, pamili kami kasi mura yung mga damit pagka pista. Sa madalit sabi mga kapatid, hindi namin namalaya na, kumbaga, madali man kami kumita, pero mabilis maubos. Sabi ko na,
Sabi ko kay Kuya Reggie, kay Kuya Benja pati kay Reggie, sabi ko, ano na kaya tayo kay Papa, kay, kumbaga, pasaway man tayo, kay sila Papa, grabing stress na talaga. Parang, yung bahay namin, parang magkakaibigan na lang kami nila Papa, kung saan sila mapunta. Pag Sabado, basketball kami, sila pasimbahan. Sabi ko, iniisip ko kasi yung mga nakaraang mga active pa kami, mga kapatid. Iniisip ko, sayang may mga ganong bakit yan nangyari sa ganito? Pero, sabi ko, kung walang pagsubok na darating, hindi mo masasabi na ikaw ay matatag sa pananampalataya o matibay. Kasi hindi porkit na naglilingkod ka sa Panginoon, hayahay ang buhay mo. Kaya doon mga kapatid, doon nagbago ang isip ko, pero yung tatlo kong mga kapatid, sutil pa rin yan. Sama-sama na ako kay Papa magsimba, pero si Mark, si Kuya Reggie, ay, mukhaon pa usahay pusit. Kaya sabi ko, patay, nabinyagan na pa naman kayo, pero wala rin ako magawa. Basta sabi ko, kasi naano ko kay Papa kumbaga, sabi ni Papa na, kung hindi lang kayo susunod sa Panginoon, mag-inom kayo. Mag-inom, sige, kumbaga, mamista, magsugal. Kasi, kung hindi rin kami mag-iinom, tapos hindi rin kami susunod sa Panginoon, pagdating ng Panginoon, hindi kami maliligtas, mapupunta pa rin kami sa dagat-dagatang apoy. Kaya, sabi ko kay Papa na, hindi ako mag-inom pa. Siguro, siguro ako, sama-sama na ako sa inyo magsimba. Kaya doon mga kapatid, kumbaga, na ko sarili ko na, hindi lang bilang isang kabataan, siyempre, palibasa, bata pa ako noon Sutil ako noon, pero inaamin ko, grabe ko talaga yung kasutil, pero pagdating sa salita ng Panginoon, nakikinig talaga ako. Di, sa madalit sabi mga kapatid, simba-simba na kami, pero yung tatlo kong kapatid, wala pa rin yan. Tapos sabi ni Papa, ikaw Jim, kasi ikaw man, kumbaga, yung kuya mo, sila Dagoy, sila kaya nunoy mo, nakikinig man sa'yo. Kayo? Mag-try kayo na magsimba sa ibang lugar, huwag dito sa lugar natin. Kasi dito, wala ng kabataan mga kapatid. Kami na lang natira. Kami na lang mga kapatid, yung mga kabataan. Kaya sabi ko kay Kuya Reggie, ay, simba tayo sa punta tayo doon sa Taytay. Kanya-kanya kami ng budget. Punta kami ng Taytay mga kapatid, doon kami simba. Welcome na welcome. Yung mga elder, doon kami natulog. 1 linggo kami doon sa, sa Kaniki. Paunti-unti nang kumbaga, nabuhay ulit. Kaya pagbalik namin sa Tirado, yun na, active na naman kami 4. Bible study na naman kami doon sa mga bahay-bahay, yung mga pinsan namin. In-invite namin magsimba, kumbaga, nagasama sila, pero yaga-yaga lang ba yung pagsama nila? Sabi ko, okay lang yan, basta makinig lang kayo. Hindi man porkit na ini-invite namin kayo, pagpasok nyo ng simbahan ng Adventist, ay hindi kayo makatanggi na maging Adventist kayo. Pero sabi ko, yung Adventist, sabi ko sa pinsan ko, open yan sa lahat. Pwede kang makinig yan. Depende lang yan sa'yo kung naunawaan mo. Kaya ito mga kapatid, ang sabi sa Santiago 4, talatang 6. Ang sabi ito, ngunit siya ay nagbibigay ng higit pang biyaya, kaya't sinasabi, ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas. So, mapagmataas ka na kasi, hindi ka nakaramdam ng kahirapan, pakiramdam mo, walang problema sa buhay mo kasi hindi ka nakapos sa financial mo na pangailangan. Lahat, kumbaga kumpleto ka. Subalit, ang sabi sa karugtong, subalit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. So, yun ang napaka-importante sa atin mga kapatid. Sa kabila ng mga, kumbaga, sa kabila ng mga pasaway tayo, kung nandoon pa rin tayo sa point na nagpapakumbaba tayo sa Panginoon at naglilingkod pa rin tayo sa Kanya, hindi tayo tataliwa sa Kanya,
hindi tayo pababayaan ng Panginoon na maghirap ang buhay natin. Di ba? So, ang sabi pa dito sa talatang 7, kaya't pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang dyablo at siya ay lalayo sa inyo. Hindi yung, kumbaga, kapag linapitan ka ng dyablo, sama ka na rin sa dyablo. Kasi, masarap ang buhay. Sanlibutan. Hindi yan, kumbaga, walang bawal-bawal. Sige, pasok ka lang kung saan ka pwede. Diba? Pero ang paalala ng Panginoon, labanan natin mga kapatid kasi, kaya po sinabi sa Biblia na labanan natin kasi tayo naglilingkod sa Panginoon ay siyang target ng dyablo mga kapatid. Pero yung mga nasa sanlibutan na, gumagawa na ng mga parang wala nang sentro sa buhay nila. Kumbaga, wala na silang iniisip na may Diyos na magliligtas sa darating na araw. Walang pakialam ng dyablo yan kasi alam na ng dyablo yan na sureball na nasa kanya na yan. So, ang tinitingnan ng dyablo, tayo mga kapatid na naglilingkod kung paano niya tayo makuha. Kaya ang paalala sa atin ng Panginoon, labanan natin mga kapatid. Paano natin labanan mga kapatid? Siyempre, i-pray natin sa Panginoon na kung nakaranas tayo, nakaramdam tayo sa pananampalataya natin na parang wala nang gana, i-pray natin sa Panginoon kasi ang Panginoon lang makakatulong sa atin mga kapatid. Ang sabi mga sa aklat ng Roma 12, Roma 12, talatang 2, huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. So, ito mga kapatid, paalala ulit sa atin. Kasi, nandito tayo sa sanlibutan, wala tayo sa langit. Kumbaga, nandito tayo sa sanlibutan ito para subukin ang ating pananampalataya. Lalo na mga kapatid sa mga kabataan. So, bilang kabataan, maraming pamamaraan ng dyablo kung paano tayo makuha, kung anong mga pamamaraan. Di ba, napansin natin na kahit Sabado, pag makinig ka sa speaker, grabe, mabilis magbagsak ang mata mo. Inaanto ka na. Pero pag maghawa ka ng cellphone, open ka ng Facebook, kahit pa mag-divine hanggang matapos ng divine service, tapos na pala. Wala, active yung mata natin kasi yung dyablo nandyan Inaano tayo ng dyablo na, sige, mag-Facebook ka, kay huwag ka makinig dyan sa salita ng Panginoon, kay walang mangyari yan. Kasi kahit yung lingkod mga kapatid, naranasan ko rin yan. Yung nandiyan ka, nakikinig ka, tapos yung grabe kaganda ng mensahe talaga. May kinig ka lang saglit, maya, parang antok na talaga, parang masakit sa ulo. Pero pag maghawa ka ng cellphone, automatic na, open mo na yung data, kay may load. Siyempre may load. Pag open mo ng data, open mo ang Facebook, scroll. Wala, sige. Di ba mga kapatid, naobserbahan nyo ang sarili nyo? Kung mabilis ba kayong antukin? Kahit pa yan mga kapatid, simula alas 6. Ang iyong lingkod, naranasan yan. Simula alas 10. Alas 3 na pala na madaling araw. Grabe ka-active ng mata ko. Pero magbasa ng Biblia, pastilan. Panganin, makatima 2 verse. Adto. Bagsak na ang mata. Gaano kaya kahalaga ang power ng cellphone kaysa sa Biblia kung ipagkumpara natin mga kapatid? Kasi yung salita ng Panginoon, talagang sureball to pagdating ng araw. Kung susunod tayo, maliligtas talaga tayo mga kapatid. Pero yung cellphone, kung dyan tayo susunod, kung may problema ka, push ka agad. Kung may naging katampuhan ka, pwede i-push na nito ka agad. Di ba? Paano makita? Kumbaga, paano natin may papakita sa mga nakapalibot sa atin ng mga kaibigan natin na ikaw ay tunay na naglilingkod sa Panginoon. Kung mag-invite ka ng kaibigan mo, tapos pag-araw ng Sabado, ikaw mismo nag-Facebook, pero kaibigan mo, grabing focus sa speaker. Kaya gusto niya talagang
makuha kung ano ang gustong ihayag ng Panginoon. Tapos ikaw mismo na gusto mong akayin ng kaibigan mo, isi-isi ka na lang. Makinig ka lang kay, alam ko na yan. Adventist na ako. Oh, gano'n na mahirap sa atin mga kapatid. Kaya kung minsan, kahit ang iyong lingkod, pag nakashare ako sa mga pinsan ko, grabing tawa lang sa akin. Grabing tawa. Nakaraan tao nga pa diyan ka nga kaganda-ganda ng kanta-kanta mo diyan sa amateur. Tapos ngayon, sabi-sabihan mo na magsimba kay malapit ang panahon. Ay naunsa naman ito na. Dugay na. Sabi pa akong pinsan, dugay na pa, nangamatay na itong lola. Malapit na ang panahon, hastay na, oray pa man. Yun ang malungkot mga kapatid, yung kumbaga, sasabihan ka ng mismong kamag-anak mo na, ayun na ako pagpangarali, kay di rin na ako naniniwala na maabot ang Panginoon, kay kadudugay na panahon. Kadadamo nagsiring na malapit ang panahon, pero hastay na pa ambot, mulagas na lang ita, waray pa siguro maabot. Di ba mga kapatid? Nakalungkot kung maapektuhan tayo, tinuod siguro kay hasta man yan na. Damo na nangamatay ng mga Adventist, waray pa man nag-abot ang Panginoon. So yun mga kapatid, kaya hindi inano ng Panginoon na kung anong year siya darating, kung anong oras, kung anong buwan, kaya siyempre marami maliligtas. So sabihin ng Panginoon, 2030, nakalagay sa Biblia, babalik na ako, maghanda na kayo, magsisi na kayo ng kasalanan nyo. 26 pala na, 2026 pala. Banat anay kita mga kasanlibutan. Pag doon na, 2028 na, anam-anam na. Anam-anam na tayo iwas sa mga karumal-dumal. Anam-anam na tayo sa mga kalayawan. Anam-anam na tayo sa mga ugali natin na tingin natin karapat-dapat sa Panginoon, pero ang totoo pala, hindi pala. May mga ganun tayo mga kapatid eh. Kasi kahit ako, mayroon din akong ganun eh. May ganung ugali ako. Kaya, yun din ang number 1 na ginapanalangin ko sa Panginoon na baguhin niya. No? Yung mahirap yun sa atin mga kapatid, yung nakikita ka ng mga kaibigan mo na active kada Sabado, Miyerkules, Biyernes, simba. Pero pag ibang araw, nakita ka sa bungan, pusta, sabungan. Yun mga kapatid namin doon sa lugar namin. Pag may dayo sabong, alak ka, grabe. Paikliin mo na lang yung iway kay may dayo. Patay, sayang ako man ang kondisyon. Alak ka, sabi ko. Pastilan, ng mga trabaho. Grabe. 2:00 pala, tima na kami program. Iway. Tapos may kapatid ba kami doon na i-check lang yung ang program. Pag wala siyang bahagi, diretso uwi. Adto, mabatian na nimo ang boses sa bakbakan ta mga makasanlibutan. Ang gusto niya kasi, every Sabat, may bahagi siya. Mga kapatid, nakasimba na rin yun dito sa atin. Dito sa Rampano. Yung kasama namin dyan na baning-banigin. Yung bakla-baklain na payat. Yun siya mga kapatid. Kaya sabi ko sa kanya, bakit nag-uwi ka? Wala man ako bahagi. Mag-ano man ako dyan. Sabi ko, hulak ka. Kaya makinig ka agad. Ayoko, gusto ko kasi magkanta, Kuya Jimmy. Magkanta ako. Pagdating sa pulpito, nagbinakla. Sabi ko, ano sa tingin mo? Kaya ba yan sa Panginoon? Hindi. Sabi ko, hindi pala. Tapos, dapat, pag nandoon ka sa pulpito, kung bigyan ka ng pagkakataon na mag-awit, panlalaki ba? Hindi may mga gwapo na mga bisita, agoy, gikilig-kilig na, tawaray na ang puko sa Sabado. Yun mga kapatid, kaya, yun siya, nag-backslide talaga yun siya. Hanggang ngayon, wala na yun mga kapatid. Hindi rin nawala sa sanlibutan. Kumbaga, wala na ba siyang sa pagiging Adventist? Kasi, kinausap ko yun siya, sabi ko, alam mo, Chris, kung hindi mo baguhin ang galaw mo, tapos kung gusto mong bigyan ka lagi ng bahagi, baguhin mo yung galaw mo, pati yung bunganga mo. Laka kay ginagawang kanta yung mga mura. Kaya ng irap. Sabi ko,
may talent ka sana. Kaso lang, pangsalibutan. Yung mga kapatid, kaya sabi niya, di na ako magsimba sa inyo. Kaiba man pala, akala ko man yan. Yung una pa lang, grabe man lang ako ka-welcome. Hindi ko halak ka, pastilan. Kaya gusto mo pala, kada Sabado, welcome. Ay, yung mga kapatid, dumating ang araw, tuluyan na talaga siyang tumiwalag. Kahit anong yaya namin magsimba, ayaw ko, wala akong bahagi. Wala na mga kapatid. Kaya sabi ko, bakit may mga ganong kabataan? Bakit may mga ganong tao? Kasi sa sarili na yun nila mismo meron yung mga ganong tao mga kapatid na gusto nila sila lang lagi nagsasalita. Pag walang bahagi, kalahatian pa lang, Sabbath school pa lang, lesson pa lang, uwi na. No? Kaya paalala sa gabing ito mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, na baguhin natin ang hindi lang estilo ng pamumuhay natin, kundi ang ating mga pag-iisip sa ating kapwa, kahit sa ating mga kapatid. Kasi hindi may iwasan mga kapatid na mayroon kang katampuhan sa iyong kapatid, mayroon kang iniisip na masama sa iyong kapatid. So doon pa lang, nagkakasala ka na sa Panginoon. Hindi ko na makita mo. Kaya nga mga kapatid sa oras na ito, bagamat maiksi po ang mga talata na ating napakinggan, ngunit kung i-apply natin sa ating buhay, ay napakalaki talagang pagbabago. Kasi hindi sapat na susunod yun lang sa Panginoon, pero yung may ugali ka pang hindi maganda, yun mga kapatid ang importante sa atin. Kasi sablay talaga yan. Di ba? Pero hindi mo yun as in a power. Kumbaga, pag panalangin mo na, Lord, tanggalin mo yung ugali ko ng ganito, pag mulat ng mata mo, wala na yung ugali mong ganon. Kumbaga, samahan mo ng gawain mga kapatid, kung anong mga salita na nasaktan ka, tanggapin natin. Kasi, siyempre, hindi naman yung sinasadya na magsalita yung nasa harapan, tapos minasaktan. Hindi naman namin, kumbaga, kahit sa akin, hindi ko man alam na may nasaktan pala mga kapatid. Kasi kahit sa sarili ko, kahit ako mismo natatamaan sa salita ng Panginoon. Kasi gusto ng Panginoon, yung mga ganong gawa natin, babaguhin natin. Kasi hindi tayo makarating sa langit kung meron pa tayong mga natitirang mga hindi kaya-aya sa harapan ng Panginoon. So nawa sa gabi ito mga kapatid, sa maikling mensaheng ating napakinggan, ay mayroon po tayong panibagong kaalaman na ating baguhin ang ating sarili, na tayo makita sa atin ng ating mga kaibigan, na tayo ay isang tapat na naglilingkod sa Panginoon, at sa pamamagitan ng ating pag-iisip sa ating mga kapwa na hindi maganda, ilapit natin sa Panginoon yan. Kasi pag hindi natin yan, dadalahin natin yan hanggang sa pagdating ng Panginoon, yun ang magiging sanhi pa na hindi tayo maliligtas sa mga kapatid. No? Ang sabi mga ng Biblia, manalangin kayong walang patid kasi sa sanlibutan ito, kada segundo, kada oras, ang dyablo nandiyan yan, active. Kaya isang pitik lang mga kapatid, magkakasala ka na kagad kung hindi tayo hihingi ng tulong sa Panginoon. So yun lang po ang aking mensahe. Sa muli po, happy Sabbath po at magandang gabi po sa inyo lahat. Para po sa ating closing song, tayo pong lahat ay tumayo at awitin po natin ang There's Life in a Look. Sacred cross, Jesus is
Tayo po manalangin. Ama naming Diyos, sa oras nito, Panginoon, ay pong hiniling na ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay patuloy pong magtatapat sa inyo, sapagkat nung kayo po ay nasa sanlibutan pa, napakarami po, Panginoon, ang hindi naligtas. Sa panahon namin ngayon, Panginoon, banal na kasulatan, ang Biblia lamang ang aming ugnayan sa inyo, Panginoon. Kaya po, inilalapit po namin ang aming mga sarili na kung saan tulungan niyo po kayo, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, ang aming mga pananalita, na kung saan ay hindi karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Humihingi po kami, Panginoon, ng tulong sa inyo na inyo po itong baguhin, sapagkat gusto po namin, Panginoon, na maligtas. Ay pong dalangin, Panginoon, na ang aming mga kapatid na bagong tumanggap sa inyo, Panginoon, ay pong hiniling na patuloy po silang gabayan at patuloy po silang magsaliksik ng iyong salita, Panginoon, upang kanila po itong maunawaan. At kung sila man, Panginoon, ay makakaranas ng mga pagsubok, ay kanila po itong malampasan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pagdinig at pagtugon ng aming dalangin. Ito po ay aming hiniling sa pangalan ni Jesus. Amen.